Alam nyo, during the consecration, as the monk uttered the words, "This is my body, this is my blood." Alam nyo, nangyari kasi noong mga panahon na yon, ay itong monghe na to, talagang hindi talaga siya makapaniwala na totoo ba talaga na si Jesus ba talaga yan? During consecration ay nagkakaroon talaga ng transubstantiation, nagtatransform ba talaga into real body and blood divinity of Christ ang wafer na to, ang host na to? So, nandun yung pagdududa ng isang monghe nga to. At very moving. And today, pag-uusapan natin ang napaka-espesyal na episode dito sa ating vlog. At pag-uusapan natin ang sobrang inspiring na story ng Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy. Alam nyo, itong milagro na to ay nangyari noong 8th century. At ito ay nire-remind tayo ng powerful and real presence of Jesus Christ in the Holy Eucharist. At pag-usapan natin at explore natin itong milagro na to na nangyari na sobrang significant sa atin bilang isang Katoliko. Alam nyo, nung ika-8 siglo sa maliit na bayan ng Lanciano, Italy, ay merong isang monghe na nagkakaroon siya ng doubt, nagdududa siya sa pananampalataya niya. Most specifically, sa tunay na presensya ni Jesus, ni Kristo sa Eucharistia. At sa panahon ng misa sa simbahan ni San Legontian, ay naranasan ng mongheng ito dahil sa kanyang pagdududa ang isang milagro na magbabago sa kanyang pananampalataya at magbibigay ng inspirasyon sa milyong-milyong Katoliko. At up to this day, ay itong story nito ay very inspiring at very moving. Diba? Ito yung nagpapatunay ng tunay na presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia. So pag-usapan natin, so ano nga ba nangyari dito? Alam nyo, during the consecration, as the monk uttered the words, "This is my body, this is my blood." Alam nyo, nangyari kasi noong mga panahon na yon, ay itong monghe na to, talagang hindi talaga siya makapaniwala na totoo ba talaga na si Jesus ba talaga yan? During consecration ay nagkakaroon talaga ng transubstantiation, nagtatransform ba talaga into real body and blood divinity of Christ ang wafer na to, ang host na to? So, nandun yung pagdududa ng isang monghe nga to. At very moving at napaka-powerful ang naging experience niya. Dahil during sa kanyang doubt at pagdududa, alam nyo, imbis na magalit sa kanyang Diyos, imbis na parang talikuran siya ng Diyos, itong mongheng ito, imbis na parang magkaroon siya ng matinding kasalanan. Kasi, di ba, naging isang pari siya, pinili niya ang bokasyon ng pagpapari, and yet, meron siyang ganyang pagdududa. But you know what? God is so patient with this monk at pinatunayan pa ng Diyos na tunay siya sa Eucharist. And during the consecration, habang sinasabi ng mongheng ito, 'di ba yung consecration part, 'di ba ito yung sinasabi palagi ng mga pare, "This is my body, this is my blood." You know what happened? May mga gabi ba na parang hindi ka mapakali? Paulit-ulit mong iniisip ang mga problema, yung mga what if, paano kung, parang kahit ilang dasal ay parang walang sagot si Lord. God is so silent. Minsan mapapatanong ka, "Lord, naririnig mo pa ba ako?" Pero dito sa Hollow Up mga ka-faith, sasamahan tayo at tutulungan tayo ni Jonathan Rumi, ang gumanap na Jesus sa The Chosen series, at ni Jeff K. Beans na maintindihan natin araw-araw ang gospel. Dahil sa daily reflection dito sa Hollow Up, maaari kang makinig ng araw-araw na gospel guide na tuwing ikaw ay napapagod manalangin, dito tayo ire-remind that God is with us always. Dito ipakikita sa atin na mahal tayo ni Lord, at dito natin maintindihan ang ating mga suliranin, ang ating mga problema, bakit natin ito pinagdadaanan. Kaya kung gusto mong lumalim ang prayer life mo,
at maintindihan mo ang gospel araw-araw, samahan nyo kami dito sa Hallow App. I-download mo yan ng libre sa inyong mga smartphone para mapakinggan mo ang daily reflection kasama si Jonathan Rumi at si Jeff Cabins. Dito sa Hallow App, dito mas mapapalalim ang iyong prayer life at dito mo maintindihan na God's no, it's not a no. Minsan sinasabi niya lang, anak, magtiwala ka. Meron akong magandang plano sa'yo. Yung bread, yung host na yun, and wine miraculously transform into an actual flesh and blood right before his eyes. Diba? Nangyari mismo yun sa kanyang mga mata at na talaga nakita niya yun nag-transform talaga into to flesh, into blood, yung wine and bread. Unti-unti siyang lumalambot na parang isang flesh. At sobrang natameme itong mongheng ito at di siya makapaniwala sa nangyaring ito. And this was not an ordinary transformation. It was a divine intervention, mga ka-faith. At noong mga panahon na yon, yung mga taong who attended that mass ay sobra din silang nagulat at hindi makapaniwala sa nakita nila. Diba? That during that mass talagang literally nag-transform into a flesh and blood yung wine at yung bread. Sobrang blessed itong mga taong present during that mass, 'di ba? Sana all, 'di ba? Mapapasana all ka talaga. Yung ostya ay naging buhay na laman at yung alak ay naging 5 piraso na dugo na kasing laki ng isang walnut. 'Di ba? Kung nakita na kayo ng walnut, ganun yung naging itsura ng dugo. At remarkably, the flesh and blood have remained perfectly preserved for over 12 centuries. Up to this day, makikita nyo pa rin yan sa Lanciano, Italy. Ito ay isang testament to the enduring power and mystery of this miracle. Alam nyo, isa yan sa paboritong story ni Blessed Carlo Acutis at makikita nyo yan sa kanyang website. At bilang isang Katoliko, we believe in the doctrine of transubstantiation, where the bread and wine became body, soul, blood, and divinity of Jesus during the Mass. This process is a mystery and a miracle in itself, affirmed by the words of Christ at the Last Supper. Diba yung sinabi ni Jesus doon, this is my body, this is my blood. At sinasabi ng katekismo ng simbahang Katoliko na sa puso ng pagdiriwang na Eucharistia ay ang tinapay at alak na sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo at paghingi ng Espiritu Santo ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Mababasa yan sa CCC, paragraph 1333. Si Richard Bernaches, founder of Faith-Based Communication and a member of the Real Present Eucharistic Education and Adoration Association, travel across the country sharing the story of different Eucharistic miracles. At he emphasized that these miracles serve as powerful reminders from Christ of His true presence in the Blessed Sacrament, strengthening our faith. At noong November 1970, Dr. Odoardo Linoli, isa po siyang professor of anatomy and pathological history, he conducted a thorough scientific investigation of the sacred specimen. Yung nangyari mismo dyan sa Lanciano, Italy. At alam nyo yung kanyang naging findings? His findings were nothing short of miraculous. At kinumpirma niya na ang laman at dugo ay mula sa isang tao. Grabe, no? Na ang blood type nung specimen nito ay type AB. Itong type na to ay karaniwan to sa gitnang silangan. At most fascinatingly, the flesh was identified as cardiac tissue, mga ka-faith. Grabe, di ba? Nakakagilalas itong naging findings niya. At sabi niya pa doon, specifically from the myocardium, endocardium, vagus nerve, and the left ventricle of the heart. At sabi dito, a scientific commission from the World Health Organization later confirmed Dr. Linoli's findings, acknowledging that science could not explain the phenomenon. This miraculous event transcends natural explanation, inviting us to deepen our faith in the mystery of the Eucharist.
At up to this day mga ka-faith, marami pa rin mga pilgrims ang bumibisita at gustong makita yung Eucharistic miracle na yan sa Lanciano, Italy. All over the world, binibisita nila yung Church of St. Francis in Lanciano to venerate these miraculous relics. Ito yung testament ng ating centrality, ng ating pananampalataya bilang isang Katoliko about Holy Eucharist. Diba? The real presence of Christ in the Eucharist. Amen? At every time na pumupunta sila dyan, talagang nakaka-encounter sila ng something divine. At alam nyo, itong milagro na to na nangyari sa Lanciano, Italy, ay ini-encourage tayo na pagnilayan natin ng malalim ang tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia. Especially during Mass na pag ikaw ay a-attend dyan, talagang with full reverence, talagang nakafocus ka dyan without any distraction. Diba? You venerate that host na during consecration talaga na-transform yan na totoong dugo at katawan ni Jesus. Diba? Kaya nga every time na tinitignan natin yan, my Lord and my God. My Lord and my God. Na yan ay Diyos. Na Diyos na bumabawat dito sa lupa para bigyan tayo ng para i-sustain ang ating kaluluwa. Para makatulong yan sa ating salvation. That we became like Christ every time we partake in His suffering during Mass. Na every time you take the Holy Host, you became like Christ. Diba? Na syempre, di ba, every time na magte-take ka ng communion, dapat lagi ka na sa state of grace. You go to confession. Syempre, dapat naman na every time na magko-communion tayo, ay malinis tayo from mortal sin. We are the temple of God, na dapat na isa yan sa respeto, na reverent na kailangan natin, na dapat nating gawin, that we are always in a state of grace. Amen? Na you go to confession, you find a priest. Kasi naniniwala ka na yan ay tunay dugon at katawan ni Jesus. So dapat ay malinis ang ating kaluluwa. Amen? So I hope mga ka-faith na na-inspire kayo dito sa story na to na Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy. I'm sure baka familiar ka na to at nalaman mo na to, pero itong information na to ay I hope na mas nakatulong pa sa'yo at mas nalinawan ka regarding sa Eucharist, about a Mass, di ba? About this Eucharistic miracles. So, pwede mo itong i-share sa iyong mga friends and relatives. Thank you and God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ako dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me
with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.